So anyways, ang pagse-celebrate nila dito ng Valentine's Day sa Japan ay yung mga Good morning neighbors! Ayan, ganda po ng panahon dito ngayon guys. Kita nyo po na maaraw po. Unang-una po, syempre gusto ko po kayong batiin ng Happy Valentine's Day. At ano po ba ang plano ninyo ngayong Valentine's Day? Magdi-date po ba ang lahat? So mamaya nga pala lalabas kami ng bahay para po kumain ng dinner para naman po ma-celebrate namin yung Valentine's Day. Ito nga pala, kakatapos ko lang maglaban ng damit ko. Ayan, bali sasampay na lang natin siya. Okay, kakatapos lang natin maglinis at ito na yung tatapon nating basura sa Monday. Ito yung mga paper bags, mga karton. Ayan, may karton na isa. Tapos ito yung mga plastic bags na iba. Bale, lalabas natin to para itapon. Para hindi tayo matambakan dito, guys. Kaya mas mahirap po talaga na marami tayong kalat dito dahil hindi tayo makapagpahinga ng maayos. Mas maganda na linisin na lang natin. Para kapag malinis yung bahay natin o sa isang lugar, syempre mas maaliwalas po. Mamaya nga pala i-share ko sa inyo kung paano mag-celebrate ang mga Hapon dito kapag Valentine's Day. At masashock na lang kayo mamaya pag sinabi ko kung paano. At abangan nyo na lang ito maya-maya. Time check muna tayo. 4:45 na ng hapon. So lalabas muna tayo ng bahay para po mag-date ngayong Valentine's Day. So ganito naman po kami mag-date kapag Valentine's Day. Simpleng celebration lang po. At kasama ko po si Rika Chang ngayon at alam niyo naman po na every week siya po yung kasama ko pag lumalabas ng bahay. Buti na lang po at pares kami ng day off, Sabado, Linggo. At pag red calendar naman, pares din kami na walang pasok. Pag wala kaming ginagawa sa buhay, syempre lalabas kami para gumala. At 3 minutes na lang po makakarating na rin yung train na sasakyan namin ngayon. So mamaya po malalaman nyo kung saan kami kakain ngayon ng dinner. Talagang kanina lang po nagpa-reserve lang po ako sa isang restaurant na kakainan namin mamaya. Buti na lang po at may available pa pong na reservation kaninang tanghali. So andito na kami sa Umeda ngayon at papunta kami ng Daimaru Building dyan pa sa dulo. At maglakad-lakad muna po tayo habang maaga pa dahil yung pinareserve po naming yakiniku ay 6:20 pa po. Bali meron pa tayong isang oras. So yes po, sa yakiniku po kami kakain mamaya ng hapunan. So andito na po yung Daimaru ngayon. Pasok lang muna tayo doon saglit. At ito naman yung handshake. Dyan tayo sumakay ng train kanina. So lalakad lang muna tayo dito habang may oras pa. So ito po yung mga tea nila dito. Herbal tea siya actually. Ayan. May mga pudding, may mga matcha. Ayan po yung mga masasarap na inumin. Mga healthy po. So nandito muna ako sa labas at hinayaan ko muna si Rika Chang na bumili doon sa may lead. Isa siyang chocolate guys na kilala rin dito sa Japan. Tsaka ipapadala niya rin kasi yung tea, yung pinuntahan namin sa may Fukujuen na tea shop. Dahil yun daw yung ginagamit na tsaa pag may mga ceremony. At yun kasi yung isa sa mga Japanese tradition nila dito na magkaroon ng ceremony with tsaa din. At ito, bumibili pa siya sa may lead ng matcha flavor. At ipapadala niya sa pinsan niya na nasa Aichi. Dahil masarap naman po yung matcha na chocolate dito. At natikman ko na rin siya dati. So anyways, ang pagse-celebrate nila dito ng Valentine's Day sa Japan ay yung mga babae po is sila po yung nagbibigay ng regalo sa mga laki. Yes po, tama po yun, kabaliktaran po yan sa atin. Dahil every February 14 po dito, yung mga lalaki po dito is sila po yung tumatanggap ng mga regalo tulad ng chocolates,
mga pagkain at iba pang mga mga regalo na binibigay sa mahal nila sa buhay tulad ng asawa nila, mga jowa nila. Pero pagdating ng March 14, yun yung tinatawag natin na White Day. Ibig sabihin po nun, tayo naman po yung nagbibigay sa sa mga babae ng regalo. Kaya hiwalay po yung Valentine's Day dito at saka White Day. Kaya pag Valentine's Day po, tayo po yung tumatanggap ng regalo. Pero pagdating ng White Day by next month March, tayo naman po yung nagbibigay sa kanila. Kaya po dito, kabaliktaran po yung Valentine's Day dito sa Japan. Talagang kabaliktaran po dito guys dahil po sa Pilipinas, tayo po yung palaging nagbibigay ng regalo tuwing Valentine's Day. Kaya ang masasabi ko po na masarap po talagang maging lalaki dito sa Japan dahil nakakatanggap po tayo ng regalo. Kaya dito muna ako sa labas ng ng chocolate shop dito sa Maylin. Baka sakaling di ba? Baka sakaling makatanggap tayo ng regalo, charis. Iba naman ang pag-celebrate ng Valentine's Day dito. Oo. Kasi pag February 14, babae ang magbibigay. Babae yung? Magbibigay sa lalaki. Oo. Tapos kapag March 14, lalaki naman yung magbibigay. Kaso ngayon wala pa ako natatanggap, charis. Utang muna. Tapos kunwari, February 14 na. Sa mga schools, ko-confess yung mga babae sa mga crush nila, ganun. Tapos kapag sa mga work naman, yung mga babae yung magbibigay sa mga boss nila o sa mga leaders nila, ganun siya. Tapos, March 14 naman, kung sino yung mga nabigyan na lalaki, sila naman yung magbibigay pabalik doon sa mga babae nagbigay sa kanila. Kung kahit hindi mo sila girlfriend or ganun. Ganun yung culture nila. Ay, nakafocus pala sa akin. Tsaka okay lang po na kahit wala tayong natanggap na regalo mula kay Rika Chang ngayong Valentine's Day, ang importante, mag-celebrate naman kami ng Valentine's Day ngayon sa Yakiniku. Dahil doon po kami kakain ngayon guys sa may Yakiniku. At ilang minutes na lang po, makakarating na rin tayo doon. Kasi yun naman po yung importante, mabusog tayo, masaya na tayo doon, di ba po ba? Bale, dito po tayo kakain ngayon sa Yakiniku no Watami. Makikita yan sa 6th floor ng building na to. Ayan, so aakyat na po tayo. So dito pa tayo mag-order ng kakainin natin ngayon. At pipili lang muna tayo ng karne. Ay, back muna natin siguro. Top page. English na lang natin para maintindihan natin. Meron na. So, kuha tayo ng kalbi na isa. Tare. Masarap kasi yung tare. Tsaka ito. Kalbi din. So, ayan. Luluto na tayo ng yakiniku dito. Luluto na po si Rika Chang first. At ito nga yung in-order ko na kalbi. Actually, ito yung baboy to. Hindi siya beef. Dahil alam niyo naman po na hindi ako kumakain ng beef. Punuin natin habang may space pa. Para minsanang luto na. So, okay na to. So, ito po. Lagyan natin siya ng sauce. Etong Disney Princess natin. Anong lasa ng bibimbap? Sarap. Isa pang kagat. Bibimbap. Korean foods. Mainit. Mainit daw. Masarap. So, kakain na po tayo. Ito na yung yakiniku natin. Tapos may kanin pa tayo. Sarap. Sarap. So ito, hindi talaga mawawala sa ating mga Pilipino ang kanin. Kahit anong ulam pa yan. Ito, another one. Sarap ng sarasa. Yung pagkatibra nila. Kaya nagustuhan ko. Oh. Tapos meron pa tayong lettuce. Yan. Lettuce. Tapos may sausawan na to. Tsaka kanin. Ano siya?
Sarap to. Ayan. Tsaka natin siya ibabalot. Tapos sabay subo. Pop. Grabe. Ayan, meron pa tayong corn dito. Ito po. Ano masasabi niyo sa pagkain? Balik-balikan dito. Yes, tama po. Saan to? Yakiniku no Watami. Yakiniku no Watami. Na makikita sa? Umeda. Osaka Umeda. Pop. Siyempre, nag-order na rin ako ng salad natin. Ayan, vegetable salad. Ayan. Hindi po mawawala sa atin ang gulay dahil masarap po ang gulay. Ayan. So, tikiman na natin itong salad. Sarap ng sauce. Isa pa. Oh. Grabe, sarap ng ano nila dito. Sarap ng yakiniku dito. Sarap balik-balikan. Gandaan pa dito, malambot pa yung karne. Halos karamihan, malambot. Tsaka pansin mo, madami siyang option na gulay. Puro option pa, ang dami. Tsaka mga gulay, mas madami option kung sa iba. Dahil salad, may ano pa lettuce. Kaya ano, talagang healthy yung mga pagkain nila dito. May kimchi. Kimchi pa. Tapos meron pa tayong ito, bell pepper tsaka mushroom. Ayan, so i-grill lang natin siya dito. Sarap kasi ng gulay. Pampatanggal ng umay. Ayan, kain lang tayo ng kain guys. Dahil dito po ay tabi hoday or eat all you can. 90 minutes pa tayo kakain dito, eat all you can. Yan, dapat dapat busog tayo pagkatapos. Kaya may gulay pa tayo. Tapos meron tayong egg soup. Kagandahan dito may kasama siyang kanin, no? Egg soup. Siyempre, dito po sa tabi hoday na kinakainan natin ngayon, hindi talaga mawawala ang dessert. So, ito nga, bumili nga pala ako ng yogurt ice cream. Yan, isang scoop po. So, titikman natin. Yun nga lang, matigas. Sobrang tigas ng ice cream. Sarap. At na yung dessert natin. Oh. And ito na yung last na dessert natin ngayon. Itong cream puff na strawberry flavor na ice cream sa loob. So, titikman natin. Tumalon. Nasarap. Tingnan nyo guys. Yung laman yan, ice cream na strawberry. Yung sa loob. Strawberry. Sarap. So ito po, dalawa na kami dyan guys. Ayan, babayaran natin. 9,174 yen. Good for 90 minutes po itong tabi hoday na to at talaga sulit na sulit. Happy Valentine's Day! So, nandito tayo sa May Mall. At kahit nandito po tayo sa Japan, syempre hindi ko makakalimutan bigyan si Rika Chang ng regalo ngayong Valentine's. At nasa CR nga pala siya ngayon, so naisip ko na, tumakas muna para makabili ng chocolate dito. Para pag magkita ulit kami mamaya, yun na yung surprise. Surprise ko sa kanya. So, bibili tayo ng isang chocolate dito para kay Rika Chang. Eh, medyo mura na siya kaya ito yung bibili natin. At ito nga pala yung laman dito sa loob. Kaya naka-display siya. Happy ka ba? Happy. Kaso, Yes. dapat ako yung magbibigay. Okay Hindi. lang yan. Antayin mo na lang yung bigay ko talaga. Kaya kahit na nasa Japan tayo, syempre, naisip ko na rin na bigyan din kita. Dahil nga pares tayong Pilipino eh. Yan na yung nakaugalian kasi natin guys na tayong mga lalaki yung nagbibigay palagi sa babae. Diba? So, ayun po, nakauwi na ako ng bahay. Talagang nag-enjoy po ako ngayong Valentine's Day dahil nga nabusog po kami dahil sa yakiniku na kinainan namin kanina. Bale, yun yung magandang magandang pagkainan nyo ng yakiniku, yung tabi hoday or eat all you can ng ilang oras, siguro 60 minutes or 90 minutes. Pero mas
prefer ko ang 90 minutes para sulit naman lahat ng mga pagpipilian doon or yung menu. Overall, masarap naman po lahat ng yakiniku nila at malalambot naman po yung mga karne na nakain namin. At ang kagandahan pa doon, kumpleto lahat sila doon. May kanin, may gulay pa man at iba pa. At higit sa lahat, syempre meron din silang dessert. Talagang masarap talagang mag-date doon pag kakain kayo sa yakiniku. Talagang sulit ang bayad nyo. At sabi ko naman po sa inyo kanina na tuwing Valentine's Day dito sa Japan, yung babae po yung nagbibigay ng regalo para sa lalaki. At okay lang po yan guys na wala tayong natanggap ngayong Valentine's Day. Ang importante naman po ay nabusog naman po kami. At syempre dahil Pilipino naman po tayo, tayo po talaga yung magbibigay ng regalo para po sa minamahal natin. Kaya ayun po, talagang iba pa rin yung magbigay tayo, di ba? Basta ang February 14 po dito na Valentine's Day ay para po sa ating mga lalaki. At para naman po sa mga babae na gusto nating bigyan, yun po yung tinatawag natin na White Day sa March 14. Dito po yan sa Japan. So anyways, bago nga pala tayo umuwi ng bahay, syempre dumaan muna tayo sa Maigyomo Supermarket at nag-grocery na lang tayo kanina. So unang-una nga, ito nga yung binili ko, bigas. Bumili kami ng bigas, ayan, ng 5 kilo. Tsaka yung mga pang-stock na rin sa ref, ito. Meron tayong karning baboy, manok, pang ulam natin, lalo na pag tinola, manok. Ito rin manok na puro laman naman. Tsaka baboy na pang sukiyaki pala, yun. Sukiyaki or pwede rin pang bistek. And then giniling na baboy. Ayan po. Tsaka bumili na rin tayo ng gulay, horenso. Tapos, ayan, pang sahog. Sibuyas. Meron pa naman tayong bawang sa loob ng ref. At eto, luncheon meat. Para may pang ulam-ulam din tayo or babaunin. Tsaka, harina ng manok. Karage. Kasi hindi ko mabasa. Karage na lang ko. Mantika. Ayan, mantika pang prito-prito or pang ulam din. Luya pang tinola. Tsaka beer para may inumin tayo mamayang gabi. Maya-maya kasi gabi na pala ngayon.